Ang Diyos ay nagtakda ng mga hangganan. Gumawa siya ng hangganan para sa dilim sa pamamagitan ng paglikha ng liwanag. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ibinigay ng Diyos sa tao ang bunga ng lahat ng halaman sa Eden. Ngunit gumawa siya ng hangganan sa pagitan ng puno ng buhay at ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ang mga utos ng Diyos ay mga hangganan ng mga dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Ang sumunod sa kanyang utos ay kanyang pinagpapala, ngunit ang sumuway sa kanyang mga utos ay isinumpa. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang Panginoon mong Diyos. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo. Ang buod ng mga hangganan na itinakda ng Diyos ay ang hangganan sa pagitan ng pananalig sa Diyos at ng pananalig sa sarili. Ang nananalig sa Diyos ay nananalig sa sinasabi at ginagawa ng Diyos. Ang nananalig sa sarili ay nananalig sa sinasabi at ginagawa ng tao. Sinabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lunsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi, anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Ang panunumpa na nagbabanggit ng langit, ng lupa, ng bayan ng Diyos at ng ulo ay gawa ng tao na pag-angkin sa pagka-Diyos ng Diyos. Ito ay salita at gawa mula sa diablo. Sinabi ni Lucifer sa kanyang puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan, sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Inangkin ng diablo ang pagiging Diyos at iyon din ang ipinagawa niya kay Eva nang sabihin niya, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ay makakasalamuhan natin ang mga tao. Sa ating pakikipag-usap, hindi natin kailangan na gamitin ang pangalan ng Diyos at sumumpa na gagawin natin ang ating ipinangako. Kung tatanungin tayo kung may gagawin nga tayo, sapat na sabihin natin ang oo kung oo at hindi kung hindi. Huwag nating isangkot ang Diyos sa bagay na tayo bilang tao ang gagawa. Huwag ipanumpa ang Diyos at ang kanyang nilikha.
Tanging ang totoo ang sabihin upang ang nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Iwasan natin ang mga pagtatalo at ang mga pagsasalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang pakinabang at walang katuturan. Ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan natin, yabang nalalaman natin na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na hinahatulan niya ang kanyang sarili. Ang Diyos ay nagtakda ng hangganan sa masama, ngunit siya ay hindi nagtakda ng hangganan sa kanyang biyaya. Kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Hindi nagtakda ang Diyos ng hangganan sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Kahit ang mga bago sa pananampalataya ay binigyan niya ng biyayang humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, "Iutos at ituro mo ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan." Kahit sa mga bata ay ipinangako ng Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit, at sino mang tumanggap ng isang batang ganito sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin.